guys, muli na naman tayo magkita-kita or nagkita-kita pala. Sorry. Ngayon is alas 2 na ng madaling araw. Itataka kayo kung bakit gising pa ako. Well, gusto ko lang naman kayo magpasaya kahit konti dito sa aking gagawing reaction video. At sana may pareho-pareho tayo may matutunan dito sa bago nating gagawa ng reaction. So, ang title nito is Actual Video, mga military ng US nagsidatingan na sa bansang Pilipinas para sa sanib puwersa, pagsasanay. So, dito sila magsasanay. So, meaning nun, alam niyo na, ang ibig sabihin ng ganong salita, pagsasanay, meron silang paghahandaan. Ano man yan, ano mang gera yan o gulo, naghahanda na sila at least, diba? Once na mangyari, is ready na ang mga Pinoy at ang US Army. So kung titignan mo ng maayos o ng papakinggan mo ng masarap sa tenga kasi meron tayong backup. Pero sana wag naman tong matuloy. Wag naman sana matuloy ito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sisingit ko lang, sana makapag-subscribe na kayo. Tuloy-tuloy po sa suporta sa akin sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Sorry kung sakay hindi ko kayo nag-chat sa Facebook ko kasi may nang-hack ng aking Facebook account. Hindi ko natutukuyin kung sino siya. Alam naman na nasa taas yun na hindi ako ang may kasalanan, kundi siya. Pinagpapasadyos ko naman. So, wala tayo hinihintay, no? Kailan natin simulan to. Tara, let's go! Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala. Breaking news. Sa pagsisimula ng balikatan military exercise, daang-daang militar ng US nakalahok sa pagsasanay ang lumapag sa Subic International Airport na ikinagalit naman ng China. Tanong nito, bakit ito pinayagan ng Pangulo? At sinagot naman ni Pangulong Marcos ang paulit-ulit na tanong niya ng China. Alamin mamaya. At matapos ang sunod-sunod na paghahatid ng C-17 at MC-130 sa mga kagamitan ng US, ang USNS Cape Henry naman ay dumaong sa bansa upang maghatid din. Wow, no, ang sarap tignan, no, ang sarap pakinggan, no. Ang daming binibigay ng tulong dito ng US para sa suporta sa ginagawa or pinaghahanda nila na posibleng magkaroon nga ng gera dito sa sa lugar natin. Alam naman natin lahat na may hidwaan tong dalawang bansa na to, no? China at ang US. Sana hindi naman mangyari dito na dito nila gagawin sa bansa natin or maging war zone itong bansa natin, bansang Pilipinas. Sana wag naman mangyari yun kasi parang nagiging way na lang tayo para magdigmaan lang sila eh. Sana hindi ganun yung meaning or kahulugan ng pagtulong ng US para lang makabawi at hindi magkaroon ng damage ang kanilang bansa kasi nga usapan na dito parang dito gaganapin yung hidwaan nilang dalawa noon pa. Kaya sana wag na mangyari, wala sana magkagera o wala sanang matuloy na gera Ng iba't ibang mga sasakyan ng US na gagamitin sa Balikatan Exercises 2023. At para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig mabuti dahil mabilis lang ito. Pindutin ang like at simulan na natin. John Reps TV, subscribe nyo siya, i-like nyo or mag-comment din kayo sa kanya mga reaction video. Napakagaganda ng mga inaano nito. Magaling na creator din to at mas magaling talaga siya kung kabilang siya sa mga idol ko. Like nyo siya and share and subscribe nyo na rin sa Matapos ang pagdating ng mga kagamitang pangdigma ng US sa Subic International Airport, sunod namang dumating sa bansa ang daang-daang militar ng US. Sila ang US Marines na kabilang sa 3rd Marine Littoral Regiment. Ang mga Amerikanong sundalong ito ay kalahok sa pinakamalaking military exercises sa bansa na Balikatan Military Exercises 2023. Lumapag ang mga ito sa Subic International Airport at inaasahang madami pa ang mga paparating ngayong araw.
Pero bago yan, ilang araw ang nakalipas na unang dumating sa bansa ang US Army kung saan nagturo ang mga ito ng Humanitarian Aid Disaster Relief Seminar sa local government unit ng Claveria, Cagayan. Dumating din ang US Air Force sa bansa para sa groundbreaking ceremony ng Community Healthcare Center na proyekto sa Baler, Aurora. Makikita mo rito yung respeto talaga ng US dito sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, na sobrang thankful itong tayong mga kababayan dito sa mga putian na to or taga US na to. Talagang respeto sila sa Pilipinas, talagang andyan sila para makipaglaban para sa atin. Pero hindi sana totoo tong hindi tayo yung way lang para lang matuloy lang yung matagal nilang hidwaan. Yun nga yung kasi yung ko rito para sa akin lang ito yung kutob ko, ito yung ko, reaction ko lang dito. Kasi parang alam ko may mali, pero malaking tulong to in case na pilitin ng China na kunin yung isang isla na hindi naman talaga para sa kanila. We pray that you give wisdom and skill in Marcus D. Ginnett, my co-IC for this project, Significant Teaching. And everyone said to me, this has been the model. Thumbs up, sir. Thumbs up. Habang abala ang China sa kanilang pagsasanay sa Taiwan Strait, dumating din sa bansa ang naglalakihan at iba't Sa mga di nakakaalam, itong China naman napakarami na itong kaaway. Sobra. Kasi biruin mo, hindi pa natatapos yung issue dito sa atin, may kaaway sila uli. Yun nga, yung Taiwan, bansang Taiwan. Ito rin, meron din silang may something din sila. Hindi ko alam kung bakit dami na ito nakakaaway kasi ito yung tipo na nasa Biblia to darating yung sabihin natin gahaman o sa kapangyarihan itong bansa na to, parang gusto lahat kunin, sakupin, maging hari dito. Kasi palibasa marami silang populasyon kaya malakas ang loob at malaking bansa sila talaga. ibang kagamitang pangdigma ng US sakay ng C-17 at MC-130J. Hindi lang yan dahil dumaong din ang USNS Cape Henry, isang malaking cargo ship ng US upang maghatid ng iba't ibang mga sasakyang gagamitin sa balikatan exercises. Ayon sa China, ang mga hakbang na ginagawa ng US tulad ng pagsasanay at pagtatayo ng mga base sa Pilipinas ay isang provokasyon at magpapalala lang sa pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Ang tanong nila, bakit daw ito pinapayagan ni Pangulong Marcos Jr. na magtayo ng Kasi kung hindi naman dito kasi di ba nakausap na nga to at nakasundo na rin to ng ating dati nating Pangulo na si Digong, Tatay Digong. Kinausap niya tong mga to para alam mo yun, parang wala nang maging gera. Lahat ginawa niyang friends, ginawa niya lahat naging kaibigan, kinasundo niya lahat at kinausap niya ito isa-isa. Lahat ng pwedeng umatala sa atin pagdating ng panahon ay talagang kinausap ito ni Tatay Digong. Maganda yung strategy ni Tatay Digong. No war, no dead. Talagang walang mamamatay kapag walang hindi natuloy ang gera na yan. Kaya maganda rin. Pero kung hindi na naman natin papupuntahin itong mga putian na to o taga-US na to, baka naman, di ba, masira din yung dating magkaibigan na China at Pilipinas. Malay natin, hindi natin alam yung takbo ng utak nila. Kaya maganda na rin siguro naniniguro ka. mga base sa Pilipinas. At ang sagot naman ni Pangulong Marcos sa tanong na yan ng China, hindi naman gagamitin ng EDCA sa mga offensive actions laban sa mga bansa. Dagdag pa ng Pangulo ay hindi ito dapat ipag-alala ng China dahil pinapalakas lamang nito ang defense posture ng Pilipinas. Ng Pilipinas, hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang Pero kasi kung isipin mo kung ako taga-China ako syempre, alam nyo nung
nagkakaroon tayo ng issue dito sa pinag-aagawan natin na island, syempre mapapaisip ako bilang presidente ng China na bakit may mga dumarating kung military exercises lang naman yung gagawin ninyo. Bakit ba kailangan meron pang mga pwede nyo namang gamit na lang ng Pilipinas sa turuan ng taga-US, di ba? Ba't may dumarating pang mga di ba? About mga barkong malalaki, mga jet fighter, di ba? Kaya talagang hindi nyo maiisahan ng China talaga dahil hindi nyo mapiplease lahat ng utak ng mga military or presidente ng China. Siyempre mapapaisip talaga kung bakit may mga ganyang gulo. Ang meaning nun parang handa na kami. Musugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Meron na tayong kampo dyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, ganyang klaseng bagay. At kung Armed Forces of the Philippines naman ang tatanungin, sagot nila ay hindi pwedeng magpabaya ang Pilipinas dahil kung maging pabaya ito ay mananakawan ito. Kaya mahigpit ang Yun nga yung sinabi ko kanina, no? Kaya hindi pwede maging kumpiyansa pa rin. So, yung ginawa ni Tatay Digong dati nun na makipag-peace war, kung sakalit darating yung panahon na yun, okay yun kasi lahat yun ginawa niya sa malinis na paraan at mahinahong dahilan o mahinahong din na paraan. Ito naman, yung style naman ni mahal nating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos nga, tama rin naman na na wag magpakumpiyansa kasi di ba din mas tulad ng sinabi ko kanina na mahirap magtiwala talaga, mahirap as in mahirap. Kung ako rin siguro nasa kalagayan ako presidente ng Pilipinas, siguro ganyan din siguro gagawin ko dahil takot din akong maisahan ba, manakawan. Tama yung sinabi kanina, di ba? pagbabantay ng Pilipinas sa mga soberanya nito, kasama ang bansang tunay na kaalyado upang huwag manakawan. Against anybody, is yung malaman nilang prepared ka. Ibalik mo yan sa isang bahay, pag alam nila na ikaw ay naka-prepare, hindi ka papasukin na magnanakaw eh. And kung ayaw mo na magnanakaw, mag-prepare ka. Kasi pagka ikaw ay palamya-lamya, papasukin ka talaga ng magnanakaw. We do not side with anyone. Ang sa atin lang naman is yung ating interest, paprotektahan natin. Ang balikatan exercise ay magsisimula ngayong araw, April 11. Tama yan, no? Tama yan. Pag ang isang bahay nga naman, walang bantay at alam nilang walang tao, pwede manakawan. Pwede talaga manakawan. So, parang meaning yung ganun. Meaning nila yun. Wala silang ibig sabihin dun. Takot lang talaga sila na, hindi naman takot sa words kong ganun sa takot. Siguro yung meaning lang talaga nila na handa kami at kaya namin panindigan yung ganito sakali may mangyari. Handa na kami, may puwersa kami na sapat at may tulong ng ibang bansa. Hindi kami mananakawan kasi nga may bantay. Yun yung sinasabi nga ng ating general din sa Philippine Navy. At matatapos sa April 28. 12,600 ang kalahok sa pagsasanay nito, kaya naman sa dami ng mga kasali at para maragdagan pa ang mga kaalaman nito ay ipinadala ng US ang iba't ibang makabagong kagamitan nito tulad ng CV-22 Osprey at ang tinatawag nilang The Guardian of the Sky, ang MQ-9 Reaper drone. Wow. Samantala, habang abala ang mga kasunduluhan sa pagsasanay ay mayroon namang mga kabataan na hindi ko alam kung ano ang laman ng utak ng mga ito na may pawelga-welga pa at gustong paalisin ang mga Amerikanong sundalo sa bansa. Mga kabataang unang magtatago sakaling umatake ang China o baka pakawala ito ng China. Panoorin natin ang maikling bidyong ito. Itigil ang balikatan exercises! Itigil! Jump BFA! Jump BFA! Jump MDT! Jump MDT! US troops out now! US troops
Samantala din ngayon ang Siguro dahil hindi ko masasabing mga bata pa sila, no, kaya din nila naiintindihan yung ganito, no. Naghahanda lang naman tayo, hindi dahil sa gera eh. For defense lang naman. Defense lang naman. Ngayon kung sakaling natural, lalaban. Kung ikaw, diba, halimbawa, sinapa ka, di ka pa lalaban. O murahin ka, o pagbantaan kang patayin ka, hindi ka pa ba a-action? O hindi ka pa magsusumbong? O halimbawa ko, binantaan ako, hindi pa ba ako magsusumbong sa nanay ko? Eh yun ang bakit ko. Diba? Gano'n lang, example lang naman yung sinabi ko para sa akin lang din naman yun. Siguro yung pagwelga nila, siguro nakakamba rin naman sila. Although talagang nakakatakot talaga yung ganyan pag natuloy pag natuloy yan, sana wag. Sa yung sinasabi ko, sana wag. Loobin ng Diyos na wag naman sana na mangyari to, dahil magiging taggutom at magiging mahal sobra ang mga bilihin dito sa Pilipinas, tsaka matagal makakaahon. Yun nga lang, nagkaroon tayo ng diba, ng pandemic. Halos lumubog na yung Pilipinas, diba? Gutom lahat ng tao, hindi na nakain. Siguro nakakain na lang dito yung mayayaman dati, pero ako katulad ko talaga, kumakain na ako talaga ng kahit hindi ko dapat kainin, bawal sa akin kasi nga seafood, bawal sa akin. Kung seafood yung mga tahong, kasi dati tahong binibigay sa amin yan nung nag-ayuda eh. Talagang kumakain na ako noon dahil talagang gutom, diba? Panoorin natin ulit. South Korea sa pagsasanay, pero nangako naman itong bibisita sa balikatan exercises sa bansa. Samantala, ang Japan ay darating din sa bansa habang patuloy ang modernisasyon nito at paghahanda, dahil isa sila sa mga bansang makikipagsagupa sa China sakaling sumiklab man ang digmaan. At Grabe, no? Grabe yung yung tawag dito, yung backup, talagang andyan sila, no? Tsaka talagang, kaya dito rin siguro naiilang ang China eh. Dahil may Japan, kilala nyo naman ang Japan pagdating sa technology, high-tech na mga gamit. Pag sinabing Japan ang gamit mo, mamahalin yan. Ganon ka-expected yung nila, mga gadget nila dun sa lugar nila, sa bansa nila. Talagang makikita mo dito yung power support talaga. Grabe. ang Japan at South Korea, ito ang mga bansang laging nakasuporta sa Pilipinas. Maaasahan din ng mga ito kapag merong kalamidad sa bansa dahil magpapadala agad ito ng mga tulong at mga kinakailangan ng bansa. At panoorin muna natin ang actual video ng pagdating ng USNS Cape Henry at mga sundalong Amerikano. At kung gusto mo ng mga ganitong video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe bilang suporta din sa channel na John Reps, no? John Reps, huwag niyong kalimutan din siya huwag niyo siya kalimutan na i-subscribe, no? I-like, comment, and share niyo na rin yung page niya, no? Kasi nga talagang magagano ito, marami rin kayo matututunan dito. Talagang ibang klase ito mag-detalye. ito. Ito na yata yung bababa na yata rito yung mga military ng US, no? Tingnan natin ulit. So yan na nga sila, no? Ayan na sila, di pala parating, andito na pala sila ngayon sa para mag-practice o mag-training.
mo, isipin mo, no? Nakaka-touch, no? Yung ginagawa nilang ganito. Dahil talagang, power support talaga, no? Talagang makikita mo yung effort nila, no? Parang wala silang ibig sabihin kundi talagang protektahan tayong mga Pilipino, no? O yung bansa nating Pilipinas. Nakakatuwa pa rin isipin, nakakatuwa pa rin. Pagkakaalam ko, no, marami na sila rito na ipadalang mga kagamitan na panggera. Sa mga susunod na reaction video ko, titignan natin. Kata ko hindi ko pa napanood yata yun. Yung iba ko lang yata napanood. Pero i-upload ko ulit sa channel ko kung ano yung mga equipment or mga panggera na gamit nila na pinadala dito sa Pilipinas. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ilang US Marines na naghatid ng military equipment para sa Balikatan Military Exercise. Yeah, so my name is Staff Sergeant Amazon, first name Morgan. My job title, I am the Fit Chief for 23 Balikatan, and my unit is the JMCC. Yeah, so my job is to compile all the unit's information for the gear list that they're bringing out here, create load plans and contract out TTs and HE support so that they can get from the port over to the training area in order to execute. Yeah, that was a tough one. So the importance of my role is I coordinate all the support for the units coming in. So, i.e., instead of a mobility officer for every single unit going out and doing their own contract to get from the port to training area back to port, I'm the one person that brings in all that information and handles it for the unit. So once they get here, they have time to stand up, get their own contracts in place at the training area where it really matters, and we take care of the delivery for them essentially. So just take some of that additional stress off of the units because they already have a lot going on. So for today's example, usap-usapan yung mga pinadalaw daw dito ng mga US Army is puro baguhan lang daw sa hindi sa akin hindi ko inimbento to ito yung mga nabasa ko sa comment bukod sa akin na gumagawa ng reaction video, mga pinadala daw na ay puchi-puchi lang daw or mga baguhan na sundalo. So, ito makikita natin may rango siya dito, no? Tignan nyo, pagmasdan nyo maigi, may rango siya. So, hindi siya basta-basta. Isa na siya sa hindi basta-basta. Huwag tayong mapanghusga, no? Kasi nga, hindi natin kilala kalidad talaga ng mga yan. Kasi pagdating sa gera, iba talaga siguro talaga. Iba talaga ang USA. Talagang yan, quality yan. We have about 100 TTs going out today, another 100 tomorrow, and then about 50 the next day. We have Army gear going out today. It helps get the entire 1 ADA, helps to get them into place so that they can start executing their mission, as well as 38th Brigade. We have the Air Force that's going out today. The importance of them going out is so they get their K-loader, they can start doing air operations over there at Clark. And then we have some Marine Corps gear
they're going out today and the next 3 days so that they can start executing the training exercises, doing their convoys, whatever the live fire is, patrolling, stuff like that, to help build that relationship with the Filipinos in the military. For White House, I'm a 0431 Logistics Embarkation Specialist with... Pero mabata pa, no? Mabata pa nila, no? Kung ano nyo. So, yun, ano natin to. Fast forward natin, no? This is very important as we move forward into the future and depend on our service members from other communities to assist us. We need to show our partners that this is a joint effort, and the best way to do it is through Balikatan. The JMCC really has a great team. Like I mentioned earlier, with the different service components that are operating within the team, it really does feel like a family. And we've already experienced a lot of long days, managing several flights, several ships that have come through the area, and you can really tell the bond that has been developed between each billet here. I have different MOSs from different services, and being able to cross-pollinate and really understand what each other do on a day-to-day basis has been important for us to be successful here. I'm very proud of the team that I have out here with me in Balikatan. So yun, tapos na ang ating reaction video, no? So ang mare-react ko lang dyan is una sa lahat, huwag sanang matuloy yung pinangangambahan ng maraming Pilipino at maraming maapektuhan dito sa pwedeng mangyari. Sana huwag mangyari. Loobin sana ng Diyos na huwag matupad itong mga hinalan nila na pwede raw matuloy ang gerang ito. Sana huwag naman sana. Yun, nagpapasalamat ako una sa lahat sa inyo, sa suporta nyo sa akin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito kay sa sinabi kong pangalan. Tapos huwag nyo rin syempre kalimutan ang channel ko. So thank you kasi 100 plus na tayo Sana magtuloy-tuloy. Thank you. Wala naman ako yung mga gusto sabihin sa inyo talaga kundi thank you ng marami. So yun lang guys. Maraming salamat. I love you.